namin, hindi po namin naranasan itong ganitong kasayang buhay. Sa totoo lang po, halos trabaho na lang po ng trabaho ng naisip namin para kung paano po baga kami man. Pero simula nung dumating kayo sa buhay namin, laki siguro kayo na po yung tao na para ibinigay sa amin ng Panginoon. Kaya marami po salamat. Parang hindi bite ni Una. Maganda? Opo. Ha? O sige, try mo nga Mark kung ano, kung pwede. Masaya ka ngayon? Apo. Ha, ngayong araw ng puso. Kasi gusto ko lang naman magbanding din yung pamilya ninyo, no? Ikaw na Negles, may panty ka pa. Baka inubos na ni Tatay Budoy. Sana all po. Alam mo ba ang meaning ng Valentine's? Alam mo? Opo. Ano? Yung mga magde-date pa yung mga may jowa. Ano pa? Ano, ikaw nanay, anong alam mo sa Valentine's? Araw po ng mga puso, araw ng pagmamahalan, lalo na sa mga pamilya. Kasi ganito po yan tayo, ano? Kung halimbawa, sa ibang tao, pangit yung kayo sa paningin nila. Opo. Eh kung kay Nanay Glaze ay gwapo kayo sa paningin nila. Hindi ibig sabihin, hindi na kayo pangit, di ba? Wala nang pangit na tao. Ganun po yun, hindi lahat ng tao pare-paras ng tingin. Masaya po kami kasi nagkaroon po kami ng ganito kadami. Thank you po talaga. So ito, buksan natin. Ano ito? Oy, mga sapatos! Grabe tata. Oh, Milo! Oh, may Milo. I'll be your best friend. Dadaanan natin papunta sa inyo. Titingnan natin kung may mabibili tayong kalakal. Opo. Ano? Sige, tara. Para may experience natin kung paano ba itong ginagawa ni Tatay Budoy. Sa akin pong nakita sa loob, mga kalingap, ay mas lalo po akong naawa kala Tatay Budoy. Mark, nangalakal ka ngayong araw, sabi ni mama mo. Opo. Ay, ito lahat? Alam ko po mga kalingap na ang trabaho nila Tatay Budoy ay hindi po madali. Kaya umisip po ako ng ibang paraan para kumita po sila. May naisip lang po kasi ako. Gusto ko po sana kayo bigyan ng ibang pagkakataon na kumita. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers natin. At yun nga po, sa mga napanood nyo na video ay yan po ilan lamang sa mga naging episode natin kala Tatay Budoy sa pamilya ni Mark at nila Nanay Glyza. Napakarami na po nating videos, mga vlogs na ginawa po namin nila Tatay Budoy, nila Mark. At mahigit na pong 1 taon na tumutulong tayo sa pamilya ni Mark sa abot ng ating makakaya at pati na rin sa mga tumutulong, sa mga sponsors. At yun nga, nung una ko silang nakita ay talagang sobrang awang-awa ko na kasi alam niyo po yun na yung buhay nila talagang isang kahig, isang tuka. Tapos, yun nga, nalaman ko nung una na nasabi nila sa akin
na si Mark nga daw noon ay isang ampon, at di naman din tumagal ay nalaman din naman natin yung totoo, na totoong anak pala si Mark ni Nanay Glyza. At doon po ay hindi ako naghalit o anuman, kasi sa bandang huli mahalaga po nagpakatotoo pa din sila. At ayun nga po, sa dinami-dami ng mga vlogs namin, sa tagal ng pinagsamahan, talagang sobrang napamahal na po sa amin sila Tatay Budoy, sila Mark. Isa na po sila sa mga tinutulungan namin na talagang iba. Hindi po sila yung parang normal lang na tao na ang turing namin ay talagang tinutulungan lang namin. Ito po sila talagang parang pamilya na din namin. At kaya nga po, lahat po ng bagay ginagawa ko din para sa kanila. Yung best ko binibigay ko para kahit pa paano nagbabakasakali ako na mabago po yung buhay nila. At ayun nga po, nitong nakaraan sa nangyari na hindi namin ini-expect na ngayon ko lang po ito sasabihin, kasi sa tinagal-tagal po ng panahon na pag-isama namin ay napakadami na po ng mga bagay na hindi ko inilalabas sa social media. Napakadami na po nilang nagagawa na foul sa amin, na kumbaga bilang tao na lang din sa amin ay parang natumutulong. Napakadami na po talaga. Simula pa lang, from the beginning pa lang, ay di ba po, yun nga yung pagsabi na ampun si Mark, pero yung pala ay totoo palang anak. So from the start pa lang po, kumbaga nagawa na po nila yun sa atin. Pero dahil nga po ang pinagbabasihan ko doon, sinabi ko yun sa kanila, ang pinagbabasihan ko po doon yung sitwasyon ng buhay nila. Hindi ko na po tiningnan kung ano man po yung nagawa nila noon sa amin, na kumbaga parang napagsinungalingan agad kami from the start pa lang. Pero wala po yun, hindi na po namin inisip yung, kasi sabi namin mag-focus tayo kung sa ano yung nakikita natin sa buhay nila. Doon tayo mag-focus. Huwag na nating isipin yung nakaraan na yun. Napakadami na po mga kalingap. Marahil po hindi nakikita ng mga viewers yun, kasi ang mga viewers nakabase lamang sa kung ano yung napapanood po nila. At kami po ay nandirito, walang vlog, walang camera. Pumupunta po kami dyan sa bahay nila Tatay Budoy, kasi hindi naman palagi kailangan i-capture sa camera. Napakadami na pong mga bagay na sabihin na lang natin sa madaling salita na talagang parang naluloko na po kami. Pero okay lang yun. Napakaraming beses okay lang yan. Kahit po sinasabi ng mga tao, ng mga sponsors na ano bang plano mo, dahil sinasabi ko po sa kanila kung ano yung mga bagay na nangyayari dito, na kinukumusta nila. So sinasabi ko din. So marami na nagsabi sa akin na tigilan na noon pa. Pero hindi ko po kaya, hindi ko po magawa. Kasi nga po, nangingibabaw pa rin yung awa ko po sa pamilya nila Mark. Yung tagal ng pagsasama, yung palagi naiisip namin na hindi pa pwede na basta-basta lang natin silang iwan. Kasi iba na sila sa atin. So yun po yung Tapos itong nakaraan na nangyari, dito lang po ako, parang kumbaga napuno na din, tao lang din po ako. Parang napuno na din ako na sa tinagal-tagal ng mga nagagawa nilang ganun, hindi ko nilalabas sa social media. So naisip ko, baka sa pamamagitan nito, kapag nilabas natin sa social media yung ganitong ginagawa nila, baka naman sakaling maisip nila Tatay Budoy, nila Nanay Glyza, na hindi na pala natin dapat ulitin to kasi maraming tao ang nakakakita. So yun po yung naisip ko, kaya ko po ginawa yung last time na naging issue. At yun nga po, kaya lang maraming hindi nakaunawa, pero sabi ko nga, hindi po ako magagalit. Wala akong karapatang magalit kung ano man po yung binibitawan ninyo mga opinion para po sa pamilya nila Mark. Kahit po ako yung i-bash nyo, okay lang po sa akin yan. Mas okay po sa akin yan. Kasi sabi ko nga, kanya-kanya po tayong opinion. So sabi ko, kung ano po yung meron kami ngayon, dahil po yun sa inyo. Utang namin ang lahat sa inyo.
Kaya po ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At ito nga po, napagdesisyonan ko talaga na sa ngayon, siguro for now, stop muna talaga ako kala Tatay Budoy. Siguro sundin ko din muna yung karamihan na stop muna. Siguro hindi naman dito natatapos. Siguro darating din yung oras na malay natin, hindi natin hawak ang oras, hindi natin hawak ang panahon. Pero yung pong pag-aaral ni Mark, kahit walang camera, dire-diretso po yun, walang magbabago. Kahit po walang camera, kaya ko po magpaabot sa kanila ng tulong kahit na wala nakakakita. Kasi hindi lang naman kailangan palaging nakikita ng mga viewers yung mga tulong na ibinibigay natin. Hindi naman dapat ganon. So yun, nakakalungkot man kasi mahirap po, no, ilang araw ko itong pinag-isipan magmula pa nung nangyari yung pagpunta ko kala Tatay Budoy at napagsabihan ko sila. Mula pa po doon, pinag-isipan ko na talaga kung ano yung dapat kong gawin. So pasensya na kayo lahat kasi tao lang din po tayo na kumbaga nasasaktan din kapag ganun po yung ginagawa. Bilang tayo yung nagtumutulong, kahit pa paano nagsasakripisyo din para lang sa kanila, eh ganun pa po yung nangyayari. Napakarami na talaga mga kalingap. Sobrang dami. Kami po nakakaalam kasi kami po yun nandirito. Kami po yung nakakita ng lahat. Hindi po ang mga nangyayari po sa kanila, hindi po ito sabi-sabi lang o gawa-gawa lang. Lahat po yan, kumpirmado po namin. At kami din na-experience na namin from the start pa lang. So, ayun lang. Salamat sa lahat na nagmahal kala Tatay Budoy, kay Mark, kay Nanay Glyza, pati kami, talagang napamahal na rin sa kanila. At ayun lang, siguro kailangan natin itong gawin para kung sakasakali maisip din naman nila Tatay Budoy, nila Mark, yung mga pagkakataon na ganito. Baka sakaling maisipan nila at mabago nila nang wala tayo. At sana nga, sabi din ng mga viewers ay sana may vlogger na tumulong din sa kanila. So sana may mga tao pa na tumulong sa kanila. Napakahirap mga kalingap, sobrang sad po sa dibdib kasi iba na po kasi sila sa atin, talagang pamilya na talaga yung turing ko po sa kanila. Yung mga oras po na may mga personal na lakad kami na sobrang layo, kinakailangan namin mag-stay ng 5 days, 6 days, 7 days. Bago po ako umalis, sinisettled ko po sila. Inaayos ko sila na dapat pagbalik ko, may makakain pa rin kayo. Alam din po ng mga viewers na simula't-simula nanonood sa atin, at lalong-lalo na alam din ito nila Mark na kahit na yung mga oras na dapat aalis na kami, maglalaan pa rin ako ng oras para madaanan ko sila at maiwanan ko sila ng pang-allowance nila, ng pang-konsumo nila, para na sa ganun sa pagbalik ko ulit hindi ko sila makikita na nagugutuman. So siguro hanggang dito na lang muna talaga yung vlogs natin sa kanila. Pero makakaasa kayo, kagaya ng sabi ko kanina, lahat na ipinangako natin na tulong kay Mark, kanyang pag-aaral, scholarship, wala pong mababago. At wala pong problema kahit na magbigay pa rin ako sa kanila dire-diretso ng ayuda. Kahit na sa maliit na tulong, kasi po alam nyo rin naman na isa lang akong maliit na charity vlogger. Hindi po ako kagaya ng iba na talagang malalaki na po sila, malalaking kinikita nila. Ako po talaga, sa totoo lang, halos ang hirap pong pagkasahin sa dami ng tinutulungan. Kaya nga po mabuti na lang nandyan din yung mga sponsors na pinagkakatiwalaan po kami. Napakalaking bagay. Pati na rin po kay mga viewers na nandyan pa rin. Sa dami ko pong comments na nabasa na negative, sabi ko nga sa likod pala ng lahat
ng ginawa kong sakripisyo kahit paano sa kanila, ganun din pala sa bandang huli yung marireceive ko. So okay lang, sabi ko, kahit na nasasaktan din ako doon sa mga comments, okay lang yan. Kasi importante, ginawa natin yung best natin. May mga time talaga mga kalingap na nagsasalita ako sa kanila with camera, kasi before ako magsimula sa kanila, sabi ko sa kanila, kung pahihintulutan nyo ako na mag-vlog sa inyo, okay lang po ba sa inyo na wala tayong itatago, na lahat ng ipapakita lang natin sa social media, mapa negative, positive, okay ba sa inyo na ganun ang gagawin natin? Kahit negative yan, kahit positive yan, may matututunan dito ang tao. Kaya kung okay lang sa inyo, at pumayag po sila. Kaya kung minsan positive, tawanan, sobrang saya, captured ng camera, upload natin. Kung minsan negative, captured ng camera, upload pa rin natin. Kasi yun lang naman po yung gusto ko sa channel ko. Ayoko po yung scripted na mga bagay. Gusto ko yung kung ano yung madatnan ko, kung ano yung lumabas sa bibig natin, kung ano yung maisip natin. Ayan yun. Yan yung reality, yan yung totoong yan yung totoo na kumbaga nasa puso nyo, nasa isip nyo. So yun lang, siguro mag-focus muna kami doon sa mga iba nating tinutulungan, at alam din ng nasa taas naman siguro na ginawa ko yung best ko para sa pamilya nila Tatay Budoy. Para kala Mark, 1 taon po mahigit na napakadami, halos sa bawat punta ko may mga sabihin na lang nating lies na talagang harap-harapan, kahit kami po harap-harapan, kahit alam na namin yung totoo na nangyayari sa kanila sa paligid, pero iba pa rin po yung nagiging kwento sa amin nila. Okay lang, sige lang, kasi kailangan po nila ng tulong. Marami na ding beses na kinontak kami ng kanyang mga kamag-anak at sinasabing ganyan talaga yan sila, mahilig yan silang gumawa ng kwento. Napakadaming beses na po, pero binaliwala ko po yun. Hindi ko po yung pinakinggan. Pero ito pong huli na ito, kumbaga tao lang din nga tayo na kumbaga sabihin na lang natin sa madaling salita ay napupuno din, kumbaga ganun. So yun lang, salamat ulit sa lahat na nagmahal sa kanila, at sana palagi niyo pa rin silang ipag-pray, pati kami sa bawat prayer namin kasama pa rin sila. Maraming salamat po ulit sa lahat ng supporters po ng pamilya nila Mark. God bless po.